Donald Trump ang bagong executive. Ito ang balita. Murag, nagpagkapurat ko. Oh, tamis na. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyungan ay balita, kahit anong pilit yung pangkikipit sa mga Duterte, ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyerno ng ngayon matapos tuluyan na nilagdaan at may matinding utos ang bagong presidente ng United States of America na si President Donald Trump ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang tuluyan nang nawasak ang mga plano ng gobyerno ngagba at ni Marcos Jr. para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tinaungan mo. Sara Duterte dahil mismo ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong-pirmado pa. At ito pang magandang balita, banned na ang ICC sa namang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset. Kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa ng gobyernong ngagba ang ICC laban sa mga Duterte. At sa pagkakataong ito, tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa mga kasamaan. Hindi naman nakapagpigil ang magaling na political commentator na si Mr. Real Talker na magkomento sa usaping ito at tila sinampal ng katotohanan ng gobyerno ngagba. ICC nyo? Pagod na. Si travel ban, asset freeze, United States President Donald Trump sanction on the International Criminal Court ICC first week of and freeze investigation targeting American leads ally Israel. The White House said Trump signed an executive order saying the court is correct had abused its power by issuing an arrest warrant for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, who held talks with the U.S. President on Tuesday. He ordered asset freeze and travel bans against ICC officials, employees, and their family members, along with anyone to have held the court's investigations. The names of the individuals were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Trump had targeted the court prosecutor. Unquote, mukhang pumapabor ang lahat at isang magandang balita ito para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara na tila siyang bumaliktad naman sa lahat ng pumapatiko sa mga Duterte. At nang lumabas ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil na magsalita na rin ang taong bayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, excellent job President Donald Trump, God bless you. Mabuti pinatawan mo ng parusa ang ICC at ang mga politiko sa Pilipinas na gustong guluhin ang kapwa nila politiko. Nakipagsawatan pa sa ICC, hindi talaga magtagumpay ang masamang hangarin sa kapwa kung sigat na ang gumawa ng paraan. The smart decision of President Donald Trump, kapareha talaga sila ni MPRRD. Kaya iyak na naman si BBM, Dilima Trillanes, Tampa, DOJ, Mabuhay Duterte supporters, solid PDP lineup for Senator God Save the Philippines. Pinagmamalaki pa naman nila ICC at tuwad ko, nalaig pa ang easy manghusga sa tao na wala namang due process. Silent kangaroo, kawawa ang tinatanong nila kapag di nila nagustuhan sagot. Kulong agad-agad. Grabe itong issue ng ICC na high blood ako. Nung kasagsagan ng pinakalat nila ni Lima, Percy, Trililig, lalo na nung nasa tuwad ko si Tatay D. Ang sakit sa dibdib ngayon. Namnamin nyo mga huwad ko, talagang marunong si Lord. Ayan ang paborito ng mga taong galing kay Tatay D ko. Sana matauhan na kayo at matigil na ang pananakot nyo na wala naman kayo angas ngayon sa mga taong walang gawang mabuti. Karma ang ganti ng Panginoon. At ito ang balita ngayon.